Paano daw kukunin ang major at minor triads? Maraming nagre-request sa akin itong mga master. Ito, ituturo ko na sa inyo mga master. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko. Sarili kong research, experience, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Mahalagang malaman itong mga master na yung ating major at minor chords is nakabase yan sa kanilang scale. Na example, pag C major is nakabase yan sa kanyang C major scale. At pag C minor naman, nakabase rin yan sa kanyang C minor scale. Major. Ito minor. Diba? Karugtong yung video na to mga master doon sa shinare ko nakaraan about sa mga triads na dapat nating maunawaan sa isang chord progression. Hindi lang kasi sinasabi na pag meron kang chord progression ng C, like example C, G, A minor, F, is nandiyan ka lang sa C major scale. So hindi kasi ganun nangyayari. Merong specific kumbaga na direksyon. Hindi lang ganito. Saan ba bibili ng isda? So sasabihin mo, dyan, pupunta ka lang dyan sa baryo. Pagdating mo doon sa baryo, is maghahanap-hanap ka pa, magtatanong ka pa, saan ba ditong bibili ng isda? Hindi. Merong rekta. Merong kang Google Map, kumbaga, na mapipinpoint mo agad kung saan yung location na yon. Yun siya mga master. At yun yung function ng triads. Dito muna tayo sa major triads. So sa major triads natin, example, kukunin natin yung major chord na G. Bumase rin yan dito sa kanyang scale na G major scale na meron tayong ito yung root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So ang kinukuha dyan is yung 1, 3, 5. Yan yung karamihan nating naririnig. 1, 3, 5. Ano ba yung 1, 3, 5 na yon? Yun yung tinatawag na triads. So ito yon 1, ito yung 3. At 5. Ayan. Tama ba? Ayun. Practice ako magsulat ng nakaganito eh. So sa G major chord pala is meron tayong G. Yan. B, D. Yan yung nasa loob ng ating G major chord. Tignan natin sa gitara natin. Example dito sa ating open na G. Yan. Kahit 6 itong kwerdas na to, yan, 6. Pero pag titignan natin yung mga nota niya, sa aking middle finger nandito yung G. At sa aking index finger nandito yung B. Then syempre, isasama natin tong open D natin. Kasi sinama natin yung pag strum. At yung ating third string ito, nandito yung G ulit. So octave siya dito ng G dito sa aking middle finger. Din itong B na ito na open is octave din ng ating index finger kanina. Yan. At same octave lang din ito dun sa ating root na G. Ganitong gagawin nyo G, yan, yung dalawa, yan, D ito. So meron din siyang octave. Yung D natin na ito sa third fret ng ating B string, octave din siya ng ating D string. Yan. So kahit saan dyan sa dalawa na G, pareho. May ring finger o wala, parehong G. Yan. Yan. Depende sa'yo kung anong gusto mo dyan. Try natin yung G na bar chord. Yan. Pag titignan natin yung bar chord natin na G, yung G natin is nandito sa ating index finger. Yung D natin nandito sa ating ring finger. G ulit dito sa ating pinky finger. Yan. G, octave niya. At sa ating middle finger, nandito yung B. Yan, B. At inipit natin tong dalawa, yung sa baba, kasama sa ating index. So, meron tayong D at G. So, majority, 3 nota lang din. Isa pa, try natin yung bar chord na G na nandito sa 10th fret. Yan. Dito sa ating A string. Nandito yung ating G. Din G natin nasa index. Yung ating middle finger is meron tayong D dito. Then yung ating ring finger is also octave natin yon, G.
At sa ating pinky finger, nandito yung B. Yan. At siyempre, sinama natin ito, nandito yung D. So, in majority, tatlong nota pa rin siya. Hindi kasi nangangahulugan na pag-anim na kwerdas is maraming nota yon. So hindi, kasi ang iba doon is octave lang. Unlike na lang pag D major, 'di ba? Sa D major natin, pin chords, ang i-strum natin is nag-start tayo sa D string, yung fourth string natin. Ito is hindi natin sila sinasama, naka-ikes sila. Yun siya yung purpose. Kasi ang ini-emphasize natin, yung tatlong mga nota na nasa loob ng isang chords. Kasi pag i-strum na natin lahat, yung ating D chords na open, masasali natin yung nota na to. At itong nota na to is E. So hindi siya belong doon sa ating D major triads. Yun siya mga master. Merong purpose. Sana malinaw yun sa inyo mga master. Basta tandaan nyo lang to mga master na yung mga major chords is nakabase sa kanyang scale. Pag major yung ating chords, major scale. Ngayon dito naman tayo sa minor chords. Example natin dito yung ating A minor na chords. So nakabase din yan sa A minor scale. Ganon din siya. Ang ilalagay natin yung 1, 3, 5 pa rin. 1, 3, 5. At meron tayong A's. Hindi, A, C, E. Ito yung nasa loob ng ating A minor chord. Try natin. Dito tayo sa open A minor kasi familiar to. Yan. O, pansin nyo, hanggang 5 string lang. Di ba? Dito. Kasi in-emphasize natin yung A minor. So, pag binasa natin yung ating open na A, is nandun na yung ating A, or siya yung ating root. Then yung ating middle finger, nandito yung E. Yan. Or yung fifth. Then yung ating ring finger is octave niya lang ng A. At dito na, yung ating index finger, nandito yung C. Sa first fret ng ating B string. So, dito yung C. At din ito is octave lang din ng ating middle finger, E. Kaya ito yung nasa loob ng ating A minor chords. Try natin yung bar chord na A minor. So ito yung bar chord. Sa 5th fret, yan. E string. So 6 na kwerdas ito. So yung ating A nandito sa index finger. E dito sa ating ring finger. Din meron din tayong octave dito sa pinky finger natin. Ito, A. At meron tayong C na nakasama dito sa pag-ipit natin ng ating index finger. Ito. Yan. 5th fret ng ating G string. C. At ito, yung dalawa inipit natin. Kasi ito yung E at A. Yan. So, in majority, tatlong nota lang din ang nakapaloob. Dito sa ating bar chord na A minor. So, sana malinaw yun sa inyo mga master. Pag meron na kasing example, magdagdag ka ng nota, magbabago yung kanyang pangalan. Example, dito sa ating kilalang kilala na C. Di ba pag maglalagay tayo dito, ganyan? Oh. So, nilagyan ko ng isang nota, D. So, magiging C add 9 na siya. Yan. Pero hindi pa yan yung topic natin mga master. Basta ito lang muna yung gagawin nyo. Identify nyo yung mga triads, major at minor. Kasi mga essential yan eh. Gamit na gamit yan eh. Kasi itong mga number na mga chord yan, may mga added, suspended yan. Saka na yan. Huwag nyo munang problemahin yan. Problemahin nyo muna yung mga basic natin na major, minor chords as beginners. Para maunawaan nyo. Meron na kayong pundisyon. Hindi kasi yan paramihan ng chords na alam. Hindi. Na ito alam ko na yung suspended 2 ng B. So hindi, parang maangas lang siya pakinggan pero hindi mo rin siya kayang ma-apply eh. So hindi rin 'yon. Hindi ganoon nagmamatter. Ang importante talaga is alam mo itong major at minor triads. Yan kasi yung basic at susunod na lang din yung iba.
So hanggang dito lang muna sa video natin na ito mga master. Alam ko nagkaroon kayo ng ideya nito mga master. At huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig din sa gitara. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.